So ayun no, move forward na tayo sa next natin na vinyl sticker. Ito naman yung Yasen na ngayon nakikita ko ay transfer na yung pinaka-brand niya. Premium pearl sticker, vinyl matte. Ang kinagandahan nito mga tropa, para lang talaga siyang iTech. Halos same na same siya ng iTech. Ibig kong sabihin na halos iba pa rin yung iTech mga tropa. Dahil sa coating naman nito, okay naman mga tropa, to tell you honestly, maganda naman yung coating niya, maganda naman yung output niya, and everything. Hindi ko din na-experience dito na sumasablay or tumatama sa printer head. Maganda rin yung backing paper niya, para lang din talaga siyang iTech. Talagang malambot lang yung backing paper niya, manipis na manipis lang din. Malakas din yung adhesive niya. Kaya ako nasasabi na malakas yung adhesive niya dahil gumawa ako ng sticker na ipinamigay sa mga brotherhood ko and naidikit ko siya sa motor. Mahigit 1 year na siya. Siguro mga mayroon ng 1 year and 6 months or mga 1 year and 2 months siguro. Hindi ko na maalala kung ano yung exact na duration, kung gano'n na siya katagal nakadikit dun sa motor ko. Siguro one of these days bibidyohan ko yon, pero 1 year na talaga yon na nakadikit. Dahil halos 1 year ko na na-discover etong vinyl sticker na to Madikit talaga yung adhesive niya. Yun yung pinakamaganda na na-experience ko dito sa vinyl matte. Ang napapangitan lang ako sa ngayon dahil medyo lumalaban na siya sa merkado. Tumataas na rin yung presyo niya. Kasi nga marami nang nakadiscover na itong vinyl sticker na to. Hindi ko alam kung baka marami talaga nakasubaybay dito sa atin. Pero maganda talaga to. As in, akala ko eto na yung magiging alternative ko for iTech. Kasi medyo tumataas nga yung iTech, di ba? Ang mahal-mahal niya na ngayon. Pero na-discover ko tumataas na rin to. Halos nagpapantay na sila ng iTech yung presyuhan niya. And when it comes nga sa coating, waterproof siya, and nabanggit ko na nga yung coating. Ang ayoko lang dito, meron siyang factor na sa kulay green, medyo hindi niya nakukuha yung green na green. Medyo may pagkaputla siya sa kulay green. Halimbawa, parang mga dahon ata yung pinrint ko noon one time. Parang gumawa ako ng souvenir nung umakyat ako ng bundok. Nagprint ako ng rep magnet. Ito yung ginamit ko. Nakita ko yung pagkakulay green niya. Hindi siya ganun na green. Medyo maputla yung pagka-green niya. And siguro, ma-adjust ko pa yon sa pagko-color correct. Pero may mga ibang kulay din ako na na-experience dito na medyo may pagkaputla talaga. Pero yun lang, parang super minimal lang talaga yung cons ko dito sa vinyl sticker na to. And kung tatanungin niyo ako kung bibili pa rin ako ng ganitong sticker, yes, bibili pa rin ako ng ganitong sticker, pero sinitsempohan ko lang talaga na naka-sale kasi medyo may pagkamahal na siya. Maganda to, hindi ko talaga na-experience yung sabit-sabit sa printer head at hindi siya, alam nyo, na kumukuluntoy. Halimbawa, nakapag-print na kayo dito, hindi siya tumitiklop ng ganon. Sa QWAF dito minsan parang na-experience ko na kumukuluntoy siya parang gumaganon siya pero parang kapag medyo natuyo-tuyo na or hindi ganon ka dark yung kulay, medyo uma-adjust siya ulit, nag-i-straighten up siya. Eto as in kahit darkish or talagang solid color, hindi siya kumukuluntoy or yung parang alam niyo yung bumibilog, 'di ba? Eto straight yan, hindi siya gumagano no. Okay na okay to. At talagang pinapartner ko siya sa Yasen din na photo top. And so far sana nabanggit ko din lahat ng pros and cons nito. Kung meron pa kayong mga hindi ko nabanggit na pros and cons na na-experience nyo, i-share nyo na lang din sa comment section kung may mga iba pa kayong idea sa paggamit nito. So next natin, pinaka all-time favorite natin dito sa ating printing business, walang iba kundi etong iTech vinyl sticker. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.